Unang-una po, yung nagsampa mismo, si Attorney Andre De Jesus, ay kilala na dahil siya palang nagdepensa, siya yung naglitis para kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang disbarment complaint. Dinimanda ni Lisa itong abogadong ito at lumalabas na ang abogadong ito, ang abogado ni Lisa Araneta ay si Andre De Jesus. So ang tanong nga is baka may issue pa nga ng conflict of interest kasi kaming mga abogado bawal magdemanda kapag naging kliyente na. Wala ho tayo mahabang pag-usapan ngayon. Ito nga ho kasi mga kabdit, malaking katanungan ito sa taong bayan, itong pagsasampa ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. netong si Rep. Jet Nisay at ng Makabayan Black. Marami ho nagsasabi kasi na parang sarswela lamang ito upang sa gayon hindi na ho ma-impeach ngayong taon sa susunod pa itong si Marcos Jr. Kasi mga kabdita, pagsasampa po ng impeachment complaint sa isang taon kasi isa lang ho yung pwede. Kaya maraming katanungan sa ating mga kababayan, lalo na ito palang nagsasampa ng impeachment, isa rin palang attorney o lawyer na nagdepend dito kay FL Liza noong 2024. Kaya mga kabdit, sinasabi ng ating mga kababayan na ano nga ba talaga ito? Sarswela o totoong bumaliktad itong lawyer na tumutulong kay Representative Jet Nisay at sa mga Makabayan Black. Kaya mga kabdit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Komento niyo ho sa ating comment section at sabay-sabay ho tayong mag-react dito sa magiging pahayag ni Attorney Spokes Harry Roque. Kaya update, react na ho tayo. Po, na laman ng balita ngayon, yung pagsasampa ng isang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Well, kung ako tatanungin nyo, talagang matagal nang dapat nakasampang impeachment complaint dahil matagal talagang dapat matanggal sa opisina itong Marcos Jr. No? Unang-una, nandyan yung betrayal of public trust kasi nga lumalabas ang ayon sa testimonya mismo ni Senator Amy Marcos, sarili niyang kapatid, na talagang lumalabag sa batas itong si Marcos Jr. dahil siya po ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. At siyempre, betrayal of public trust din yung ayaw niyang pasinungalingan sa pamamagitan ng pagkuha ng hair follicle test. Siyempre, impeachable din po yung mga nangyayari na ipinalipat niya yung pondo na nakalaan sana para sa PhilHealth, para gamitin sa libreng gamot at libreng paggamot, universal healthcare, pero siya mismo nagpalipat para gastusin itong pondong ito, pangpondo sa mga infrastruktura, mga proyekto na napondohan na ng foreign governments. No? So, nagkaroon na po ng desisyon ng Korte Suprema na ito'y labag sa saligang batas. At dahil sinabi naman ng PhilHealth President na siya mismo si Presidente Jr. mismo, Marcos Jr. mismo nagsabi na ilipat yan, ang pananagutan ay pananagutan ni Marcos. At syempre, impeachable ground din yung graft and corruption. Specifically, yung 100 billion na insertions kung saan ang sinabi ni Zaldico ay siya mismo nag-deliver ng 25 billion or 25% para sa 100 billion insertion kay Marcos Jr. No? So malinaw po yan, tatlong grounds na yan. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at saka graft and corruption. No? Now, ang tanong, ito bang impeachment na isinampa kahapon, no? Ito ba ay totoo or ito ba ay trap? Alam nyo kasi, bilang veterano ng mga impeachment, no, nung panahon na 3 beses na sinubukan ma-impeach si Gloria Macapagal-Arroyo, isang pagkakataon na na-impeach ang impeachment complaint na yan ay dahil meron na nagsampahan na tinatawag nating peking impeachment complaint. Walang kalatoy-latoy, walang kasigla-sigla. At ito ay isinampa lamang dahil nga dun sa rule na po pwede ka lang magsampa ng impeachment complaint 1 beses kada taon. No? At yun po, napatunayan namin na talagang bogus yung final na impeachment complaint. Hindi ko nasasabihin kung sino nag-file. Pero ang nag-report na ito nga po ay final dahil sa pag-uutos ng Malacanang na nanggaling doon sa nasira ng namatay ng Dinky Suliman, ng Higher 10. No? Hindi naman kami masyado nag-away niyang si Dinky Suliman, kaya lang alam mo, ang tingin ko naman dyan sa Hayat 10 mga oportunista, no? Talagang sinuportahan si Gloria Macapagal-Arroyo tapos bumaliktad. Kami naman, minsan din namin sinuportahan si Gloria Macapagal-Arroyo noong mga panahon na yon. Siyempre, iba naman ang usapin ngayon, pagamat nalalaman natin na tahimik pa rin si Gloria Macapagal-Arroyo laban kay Marcos Jr. Na naintindihan ko naman dahil ang anak niya ay naninilbihang ambasador. Hindi naman siya po pwedeng bumirada laban kay Marcos Jr. habang ambasador yung kanyang anak.
Pero tignan natin, no? Ito bang isinampang complaint lamang kay Marcos Jr.? Ito ba ay tunay na complaint o ito ba ay talagang pamamaraan lamang para mabigo ang isang tunay na impeachment? Well, tignan natin ang grounds. Kita nyo ha, sinabi ko na sa inyo kung ano yung mga grounds na sa tingin ko ay dahilan para ma-impeach si Marcos Jr. At nandyan din yan, ang mga grounds na yan sa complaint na isinampa. No? Itong complaint nga pala ay sinampa ng isang abogado, si Atty. Andre De Jesus, at ang nag-endorse nito ay si House Deputy Minority Leader Jet Nisay. Bago natin pag-usapan kung sino yung mga personalidad na sa likod ng impeachment, tignan natin yung kanilang mga grounds. No? Well, ang mga grounds nga nila ay kapareho ng sinabi kong mga grounds. No? Unang-una, yung, dinagdagan pala, hindi ko pala nadagdagan na impeachable offense din yung culpable violation of the Constitution dahil nga yung pagkikidnap kay Tatay Digong at pagpapadala sa dahig. No? Ito ay hindi lang culpable violation of the Constitution kasi ito ay linalabag ang ating soberenya at jurisdiction ng ating lokal na hukuman dahil nga po ibinigay natin ang pagkatao ni Tatay Digong sa ICC sa panahon na hindi na tayo miyembro ng ICC. No? Ito ay talagang lantarang paglabag sa soberenya ng ating bayan. So kung titignan natin yung mga grounds na napaloob dito sa impeachment complaint, lahat po yan ay grounds na I agree are impeachable offenses. No? Yung pagkikidnap kay Tatay Digong, yan po ang pinakamalakas na ground kasi sasabihin po ni Zaldico sa impeachment court na talagang it was the president, si Marcos Jr. mismo ang nasa likod. Ayun nga mga update, isa pa ho yan, si Kong Saldico kasi pwede niya hong patunayan dyan sa Supreme Court na illegal ho din yung ginawa niya noon. At si Marcos Jr. talaga yung gustong may ipatapon si Tatay Digong sa ICC. Kasi mga update, meron ho tayong sariling jurisdiction, kaya nga ho may Korte Suprema ho tayo. 2019 pa lamang mga update, kumalas na ho si Tatay Digong dyan sa ICC, kaya noon pa lamang wala naman talagang warrant of arrest si Tatay Dig. Kaya nakita naman ho natin mismong ICC nagpo-post ngayon na naghahanap sila, kumakalap ho sila ng ebidensya o magtetestigo dyan sa mga PNP para ho kontra kay Tatay Digong. Kaya makikita natin mga update, wala ho talaga silang sapat na ebidensya kasi nga ho illegal yung ginawa nila. Illegal ho yung ginawa ni Marcos Jr. Kaya mga update, pasok din ho yan. Pasok din ho yung pagkidnap ni Marcos Jr. sa impeachment. At siya ang nagdidirect ng mga pangyayari sa Villamor ng mga panahon na yon at siya ang nag-order, isakay nyo na yan sa eroplano kahit anong mangyari. So talaga alam natin na bagamat naghuhugas kamay itong si Marcos Jr. at nagmamalinis at hinahayaan niya na si Boying Remulla magsalita para doon sa pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC at pagtutulungan sa ICC, ang katotohanan talagang si Marcos Jr. po ang nasa likod nito. Ginagamit lang niya instrumento yung mga taong nasa Villamor. Pero siya mismo ang nag-o-order ko anong gagawin nung araw na yon, no? Nung 11 ng Marso ng taong nakalipas. No? So malinaw po sa akin na tama yung mga grounds na nakasaad dyan kasi kasama rin yung pagiging addict, kasama din yung unprogrammed funds. Now, yung unprogrammed funds, naniniwala ko yan impeachable offense din dahil pinipirmahan niya at yan ang labag sa Constitution dahil nga po sinasabi na walang public funds na dapat na magastos na walang basbas ng ating mga representante. At kapag meron kang unprogrammed funds, ang ibig sabihin yan, ang magdedesisyon kung itong mga proyektong ito ay mapagagastusan gamit ang gabay ng taong bayan ay ang presidente lamang, hindi ang Kongreso. So this is actually spending of public funds na hindi dumadaan sa sangay ng gobyerno na may kapangyarihan na magdesisyon kung paano gagastusin ang pondo ng bayan at yan nga po ay ang Kongreso. So naniniwala po ko na lahat ng mga grounds na ginagamit nung isa pa, kaya bakit maraming katanungan itong ating mga kababayan na parang sarswela lamang daw itong kasi una-una sa lahat mga update, hindi na ho natin alam kung hanggang ngayon busog pa rin yung mga congressman na pinapakita nila pwede nilang i-impeach si Marcos tapos mga update pag nandyan na file na ngayong complaint laban kay Marcos Jr. Doon na ho sila magsisibaliktad. Hindi ho natin alam. Yan yung malaking katanungan kasi naging abogado din pala ni Kokak itong alam niyo na yung
tumutulong dito kay Rep. Jet Nisay. Kaya maraming tao nagsasabi na parang sarswela lamang yan. Malaking katanungan yan, kaya hanggat tayo nga, mga kabdi, pinakikinggan nito natin si Spock Sari Roque kung ano nga ba talaga itong impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Kung totoo o hindi. Di ba? Kasi parang ginagago lang ho tayo nitong, alam niyo na yung mga kongreso dyan, yung mga congressman. Kasi alam naman ho natin, marami ho sa kanila, tumatanggap ng malalaking halaga. Complaint no, for impeachment ay valid. Yung pagkakakid ng Kitatay Digong, culpable violation of our Constitution dahil ang pagkikidnap at pagpapadala sa isang hukuman na wala ng jurisdiksyon ay labag sa ating soberenya, at bukod pa dyan ay yan po ay paglabag sa karapatang pantao. At alam naman natin ang paglabag sa batas. Ang karapatang pantao po ay batas, no? Ay isang impeachable offense din, no? Kung hindi man culpable violation of the Constitution, then betrayal of public trust. Betrayal of public trust din yung nangyaring paggagamit nga niya ng pinagbabawal na droga. Bakit? Kasi nga po bilang presidente, siya ang tagapagpatupad ng batas. And yet mukhang siya pang nangunguna sa paglabag sa batas dahil siya mismo ay gumagamit ng droga. At siyempre, kinukonsinti niya ang paggamit ng ibang tao ng droga dahil siya naman po ay palaging nag-session, hindi naman po siya nag-iisa. At kung paniniwalaan natin nung Dean Chase, maraming pagkakataon na nag-session sila na ginagamit ang pondo ng bayan dahil sila ay nagpupunta na ibang bansa. Bayad ni Juan de la Cruz, lagay nung di umano ay pagpunta sa San Francisco mga panahon na yun para mag-attend ng APEC, pero kumuha pa ng bayaran, no, para hindi lang para magkaroon ng isang drug session, kundi para magkaroon pa ng group sex, no, na mukhang naging orgy. Well, yan po ay kung totoo yung sinasabi ni Dean Chase, pero meron naman siya mga videos at saka merong audio clips na sa tingin ko ay mahirap mapeke. So mukhang betrayal of public trust talaga yung paggamit ng droga at saka yung paggamit ng droga dun sa konteksto ng video na pinakita ni Dean Chase na ginagamit ang pondo ng bayan dahil bakit pa sila nakarating na Amerika ng mga panahon na yun? Dahil nga sa APEC na binayaran natin at saan sila kumuha ng $57,000 na pinambayad dun sa sex professional na lalaki, no, na tinatawag ng Mr. Tubig. At impeachable offense din yung unprogrammed funds dahil nga sinasabi ko sa inyo, dapat talaga wala na isang piso na lalabas sa kaban ng bayan na hindi aprobado ng Kongreso, and yet yung unprogrammed funds ay lisensya para gastusin ng presidente ang pondo ng bayan kung saan man niya gusto nang walang basbas ng mga representante ng taong bayan. So sa tingin ko, so far so good, no? At iba pang so yun yung mga tatlong basihan na ginagawa ng complainants, no? Ang problema ay sino ba itong mga nagsampa ng mga kasong ito? Well, unang-una po, yung nagsampa mismo, si Attorney Andre De Jesus, ay kilala na dahil siya palang nagdepensa, siya yung naglitis para kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang disbarment complaint laban dun sa kapwa-abogado natin, no, na nagsabi na nasa likod ng dayaan ng Smartmatic si Lisa Araneta Marcos, no? So dinimanda ni Lisa itong abogadong ito at lumalabas na ang abogadong ito, ang abogado ni Lisa Araneta ay si Andre De Jesus. So ang tanong nga is baka may issue pa nga ng conflict of interest kasi kaming mga abogado bawal magdemanda kapag naging kliyente na. True, ang kliyente niya dito sa kanyang libel case at saka sa disbarment case ay si Lisa Araneta Marcos, pero hindi naman natin magkakaila kung anong relasyon ni Lisa sa Marcos Jr. na subject na impeachment, no? So bukod sa posibleng conflict of interest, ang tanong, bakit naman ang abogado ni Lisa Araneta Marcos at hindi naman niya kumuha ng abogado na hindi malapit sa kanya? Karamihan ng mga abogado niya ay mga naging law partners niya o kaya law associates sa kanyang law office, no? Bakit naman magsasampa ng ganyang impeachment complaint ang isang abogado ni Lisa Araneta Marcos kung ito ay genuine at honest to goodness na complaint? O di ba yan ho yung sinasabi natin na yung lawyer, attorney, dinipensahan itong si First Lady Coca. Kaya marami ho nagtatanong dito sa ating mga kababayan na totoo nga ba talaga ito o sarswela? Di ba? Yan ho talaga yung malaking katanungan sa atin. Kaya nakikita ho natin itong inilatag na impeachment kay Marcos Jr. Para talagang sarswela lamang. Di ba? Unang-una sa lahat, bakit babaliktad itong lawyer na yan? Diyan sa presidente pa. Di ba?
Ang pangalawa pa ay sino ba yung nag-endorso. Hindi ko po kilalang personal ito, no? Pero ang nag-endorso po ay isang party list representative, Pusong Pinoy, House Deputy Minority Leader Jet Nisay, na naintindihan ko po ay galing nga sa hanay na party list na pag-aari ng mga Garcia doon sa aking probinsya ng Bataan. Kaya nga po sabi ng tiyo ko, huwag ka nang mag-ambisyon na mag-party list muli dahil dito sa Bataan, yan ang sinusulong ng mga Garcia. Na ang pagkakaalam ko, mga Garcia ay tinuturing na kaibigan at malapit na kaalyado ni VP Sara, pero hindi ko nga po alam kung ano mga paninindigan nila sa ngayon, no? Dahil alam naman natin na halos wala naman sumusuporta kay Inday Sara na mga lokal na opisyales at mga kongresista. Tatanong po natin, no, kung ang mga Garcia ng Bataan ay bumoto sa impeachment, no, ni Sara, no? Well, ito lalabas po dito tinatanong natin si Google, okay? Ang sabi po ni Google, yung mga Garcias daw po ay dalawang Garcia, no? Yung dating gobernador at saka yung babaeng kapatid. Yes! Bumoto po sila for the impeachment of Sara Duterte. So, yung dating gobernador na kinikilala natin na malapit kay Sara Duterte ay bumoto for the impeachment of Sara Duterte. So, ang tingin natin ay yung party list na kanilang itinayo ay hindi rin supportive sa mga Duterte at supportive din sa kagustuhan nga ng Malacanang na matanggal si Inday Sara Duterte. So, kung pagbabasihan mo ay mga personalidad na naghain at nag-endorso ng complaint, wala pong dahilan para tunay na mapatalsik si Marcos Jr. sa kanyang pwesto kung pagbabasihan dun sa pagiging aliado ng mga complainant at ng endorser ng impeachment complaint. Lumalabas po na yung complainant ay abogado mismo ni Lisa Araneta Marcos at yung endorser ay sa isang party list na kontrolado ng isang kaalyado din ng mga Marcoses, bagamat nung minsan ay na-identify sa kampo ni Sara Duterte. No? Pero alam mo sa akin naman, yung mga politiko na identify kay Sara Duterte, naku, sa simula po, talagang ang dami niyang mga yan. Kasi sa unit team, halos lahat naman sila isang sinuportahan, Marcos Duterte. Pero nung nagkaroon na nga ng lamat sa panig ng Duterte at ng Marcoses, karamihan, kung hindi lahat, parang ako nga lang ang natira dyan ay pumanig na sa kampo ng mga Marcoses. So sa tingin ko, yung complainant at endorser ay walang interes na mapatalsik si Marcos Jr. sa kanyang pwesto. So sa tingin ko, ang mangyayari po ay history part 2. Dahil alam nila na sapat-sapat na ang basihan para mapatalsik si Marcos Jr. sa pamamagitan ng impeachment dahil ito naman ay talagang legal na pamamaraan para mapatanggal ang isang presidente sa kanyang opisina, baka minabuti na ng Malacanang magsampa ng isang spurious na complaint, bagamat valid ang mga cause of action, para lamang magkaroon ng dahilan ang kontrolado nilang mababang kapulungan na ibasura. And from the moment of referral until 1 year from the date of referral, hindi na po pwedeng masampahan si Marcos Jr. na impeachment complaint. So kung ngayon po ay Enero, ibig sabihin kapag yan po ay na-dismiss na, the next impeachment complaint cannot be filed until January of 2025. At siguro iniisip nila pagdating ng January, 2025 tuloy, 2027. Pagdating ng January 2027, panahon na ng eleksyon. So hindi na matatanggal sa pwesto si Marcos Jr. at masisigurado sila na si Marcos Jr. ang nakaupo pag nagkaroon ng eleksyon ng 2028. Ano ba sabi ng aking informante? At ito po ay ginagamit ng aking mga kalaban para baluktutin ang aking mga sinasabi. Ang sinabi po ng aking very well-placed informante, A1, na hindi po pwedeng magkamali, wala po talagang intensyon na bumaba sa pwesto ang mga Marcoses. Yan po yung konteksto na sinasabi ko na habang nandyan ang mga Marcoses, hindi nila papayagan na manalo si Inday Sara Duterte sa eleksyon. Unang-una, paano ba nila masisiguro na hindi mananalo si Inday Sara sa eleksyon? Sa pamamagitan ng making it impossible for Inday Sara to run for public office. Okay? Paano naman nila, hindi na nila kinakailangan talunin ng isang kandidato na hindi makakatakbo at paano ang plano nila? Well, ang sabi po ng informante ko, pinangakuan daw
ni Ombudsman na Boying Remulla, ang mag-asawang Marcos, na kung siya talagang ombudsman, sisiguraduhin niya na makukulong si Inday Sara Duterte at hindi na makakatakbo. Isa pa ho yan mga kapdit, gustong gusto rin po talaga nilang punteriyahin si BP Sara kasi yan po yung pinakamalaking tinik sa lalamunan nila lalo na mga kapdit sa 2028 presidential election. Di ba sinabi na ho nitong si Senator Amy bago pa maging ombudsman ito si Remulla mga kapdit na pag lumuklok yang si Boying, gagawin nila, pupuntiryahin nila yung mga Duterte, yung mga yan, si BP Sara, yung mga minority, lahat mga kapdit, pupuntiryahin ho para ho ma-impeach. Gagawa ho ng paraan niya mga yan, mga kapdit, para banatan ho si BP Sara. Ang kaso mga kapdit, mukhang malabo ho yan. Malabo ho nila magagawa dahil alam naman ng taong bayan kung sino ho talaga yung nagtatrabaho at sino yung mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? Tignan nyo ha, wala hong ginagawang si BP Sara, hindi na niya nilalabanan, pinapatulan yung mga tiwali dyan. Pero pilit ho siyang pinagsasalitaan. Nakita naman ho natin yung trust rating ng taong bayan kay Marcos Jr. Parang spaghetti ho, pababa ho ng pababa. Habang si BP Sara, paangat ng paangat. Kaya makikita natin mga kapdik na wala. Si Marcos Jr., yung Marcos administration, lugmok pabagsak. Si BP Sara patuloy ho yung pagbango ng pangalan niya. Hindi niya na kailangan kumandidato para manalo sa pagka-presidente kasi automatic na. Nakikita na ho ng mga Pilipino kung sino yung susunod na luluklok. Yung mga Duterte kasi malinis yung intention sa mga Pilipino. Di ba? Well, sa mga nagsasabi na imposible naman yan dahil sa popularidad ni Inday Sara, wag natin kakalimutan si Tatay Digong, ang approval rating nung siya umalis sa opisina ay 80%. And yet, despite his 80% approval rating nung siya umalis noong 2022, anong nangyayari kay Tatay Digong? Pinakidnap noong 2025 at ngayon po ay nakakulong si Tatay Digong sa dahig. Yan po ang kapalaran ng pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, plus 80 ang approval rating. Si Inday Sara po ngayon, halos plus 60 ang approval rating, and yet, tingnan ninyo ang plano nila, no? Nangako, nagtalaga ng isang ombudsman para masiguradong hindi mapatakbo si Inday Sara Duterte. Now, pero syempre, meron naman tayong independenteng hukuman. At nasabi ko na sa inyo na ang desisyon ng ating Korte Suprema, hindi po pwedeng matanggal sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong kriminal ang isang impeachable officer kung ang parusa sa kanya ay yung pagkakaalis sa kanyang pwesto. So kung mabigo sila dun sa plano nila at pangako ni Ombudsman na Remulla na talagang ipakukulong si Tatay Digong, tatalunin nila ang pangalawang paraan para hindi maging presidente si Inday Sara ay through charter change. Ang gagawin daw nila ay tatanggalin nila yung term limits at patatakbuhin nila muli ang Marcos Jr. Now, para masigurado naman kung hindi ma-disqualify si Sara Duterte, bagamat ang plan A nila ay hindi na makakatakbo si Sandra Duterte, sigurado po kaya na ito yung binabaluktot ng aking mga kalaban. Habang nandyan ang Marcos, hindi nila papayagan ng mga Marcos na manalo si Inday Sara Duterte. Ulitin ko po para hindi na nila ma-cut and paste. Ang Marcos ay magsisigurado na hindi mananalo, ang Inday Sara, sisiguraduhin lang yan ni Marcos pag siya ay nakaupo pa. Kaya nga po importante na matanggal sa pwesto si Marcos Jr. dahil habang narariyan siya, hindi siya papayag na maging presidente ang isa na namang Duterte. Parang yung mga sinasabi ni Ontiveros at saka yung kanyang kinikilalang naging partner na takin mo, sabi daw ng mga ambassadors, kapag Duterte bumalik, magiging failed state tayo. Naku, hindi po pwede yan dahil approval rating ni Tatay Digong nung umalis sa pwesto ay plus 80%. Walang ganyang kataas pong kahit sino na nagkaroon ng approval rating nung sila umalis sa opisina. Si Noynoy Aquino na minamahal ng mga dilawan, 40% lang po ang approval rating nang siya umalis. Kasi nga, ano nangyari? Ang tingin ng marami, nag-noynoying lang. Walang ginawang mabuti para sa bansa, noynoying lang. Kaya naman kalahati lang ang approval rating ni Noynoy nung siya umalis sa opisina kung kukumpira sa approval rating ni Tatay Digong. So yan po ang mga scenarios. Talaga pong ang impeachment lamang kay Marcos sa tingin ko, bagamat tama ang mga basihan na nakasaad doon sa impeachment complaint ay dahilan lamang para magkaroon ng 1-year impeachment free si Marcos Jr. At kapag ito'y na-dismiss na itong taon na ito, ang susunod na pagkakataon na po pwedeng paalisin si Marcos Jr. sa pamamagitan ng impeachment
ay January na of 2027 na halos eleksyon na. At by that time, naku, talagang ang focus ng tao ay naka-eleksyon, pero wag po kayong kampante kasi ang plano nila talagang hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte. Paano? By making sure na hindi siya makakatakbo sa pamamagitan ng isang kaso na dahilan para siya matanggal sa kanyang pwesto. At kaya nga po, bagamat ang naunang impeachment na hihain ay laban kay Marcos Jr., sigurado po ako na pag dumating na po ang Pebrero at na-lift na yung 1-year ban, magsasampa na naman sila ng panibagong kaso. Sigurado po yan papasa sa mababang kapulungan. Hindi po ako naniniwala na mas marami nang hindi susuporta dyan dahil ang kinakailangan lang naman po ay hindi naman po absolute majority. Okay? Hindi naman po kinakailangan ng absolute majority, no, para maisulong ang impeachment complaint, no. Tingin ko hindi bababa sa 80% na naman ng mga kongresista ang pipirma dahil naipasa na naman ang maanumalyang budget para sa 2026 na gagamitin pambili na naman ng boto. Ang tanong kung meron bang sapat na numero sa Senado. Ayun nga mga update, lalo na aprobado na ho yung 6 trillion na budget ngayong 2026. Tapos hindi lang yan, meron pang 4.5 billion confidential funds, intelligence funds na pumasok na naman si Marcos Jr. Kaya mga update, malaki hong katanungan na naman din yan sa ating mga kababayan na ano na naman nga ba itong pasiklab ho nila na sinasabi dyan sa mababang kapulungan na wala ng suporta sa impeachment ni BP Sara. Pero by next year niyan mga kapdita, by next year na naman ho niyan, pag na, alam niyo naman, paghahandaan na naman ho nila si BP Sara, doon na ho rin natin malalaman. Kaya update, kung meron kayo naging komento, reaction dito sa naging payag ni Spock sa Roque, pag-usapan na lang ho natin sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.